Tatlong ganyan. Ayan. Tapos pupuluputin nyo lang siya, ganon. Mamaya na pulupot ninyo, ganyan ang kalalabasan. Ayan. Tatali nyo lang yan dito. Ayan guys, magandang araw. May repair tayo ngayon na isang dual na rice cooker. So, ang problema nito, ayaw daw mag-power. So, testerin muna natin. Yun, ayun ang ating tester. Naka-arrange tayo ng X10 times 10. So, ang plug nito, direct na to sa ilalim. Hindi siya yung diesel pack. So, ikakabit lang natin yung test probe sa plug. So, ayan. Tapos, tignan natin yung tester. Uy, nahulog na. So, ayan. Pipindutin natin itong switch. Bababa natin. Titignan natin kung papalo. So, ayaw pumalo. So, nakapihit na yan, oh. Kapindot na. Pero, hindi siya pumapalo. So, wala. Sabihin na lang nga siyang power. So, ngayon, tignan natin tong ilalim. Kalagay lang natin tong dalawang tornilyo. So, ayan, nabaklas na natin siya. Ayan, check natin yung fuse. Kadalasan kasi pag walang power ang rice cooker, sa fuse ang nagiging problema niya. So, ang fuse niya nito, ito nakabalot ng parang hose na malambot o malinaw. Basta yan. Ngayon, titignan nyo lang yung magkabilang dulo kung saan siya dumapo. So, dito dumapo. Dito. Tapos yung kabilang dulo ay ito. Itong tornilyo. So, testerin natin. Ayan, sa tester natin walang palo. So, wala siyang na-range. So, ibig sabihin, sira nga itong fuse. Pagka ganyan sira ang fuse, pag wala kang pamalit, pwede mo siyang i-direct. Kukuha ka lang ng wire. Babalat ka ng wire. Siguro mga 4 o 3. Kung medyo mapayat, 4. Pag medyo mataba, kahit yung 3 hibla lang. Populopot mo yon, papakita ko sa inyo. So, tayo, meron naman tayong pamalit yan. Pero, papakita ko sa inyo kung paano siya i-direct. Kakalagay lang muna natin itong tornilyo, saka ito. So, kahit hindi na yung isa, kahit ito na lang isa. Kahit hindi na to. Para lang mailabas natin itong fuse. So, ayan, medyo nakakasilaw lang. At makintab kasi yung pan. Ito yung fuse niya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung fuse. Ito. Itong fuse na to, ito yung wire natin. Bali, ano lang yan. Pinulupot ko na. 3 wire lang yan. 3 hibla. 3 ganito, oh. Yan, yung maninipis. Yan. 3. 3 ganyan. Yan. Tapos pupuluputin nyo lang siya, ganon. Mamaya na pulupot ninyo, ganyan ang kalalabasan. Yan. Tatali nyo lang yan dito. Tatali nyo siya dyan. Sa paa. Pag wala kayong pamalit, ganyan. Marami nang gumagawa ng ganito. Dinadirect nila pag nasisira. Kasi, sabi nung iba, hindi daw safe. Kapag mataba yung ginamit mo na wire, yung maraming hibla ang ikakabit mo, hindi nga siya safe. Kasi titignan 15 amperes eh. Pag 15 amperes, mga medyo mapayat lang. Pwede na yung, pag mapayat yung wire, yung hibla niya, kayo mong 3 o 4. Pag kainama lang ang taba, tatansyahin mo lang. Mga 2, 3, ganun, pwede na. So, ito, ginawa natin 3. Tapos, pupulupot natin doon sa kabila pa. Ayan. Ganyan. Yan. Pupulupot mo siyang ganyan. Dinirect. Ito yung nakadirect na.
wala na siya. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung fuse. Kasi marami nang gumagawa ng ganyan na mga ilang technician na yun na kung na gumagawa ng ganito. Safe naman. Kahit man ako, madalas akong maggawa ng ganito eh. Dadirect siyang ganyan. Yung nga sa electric pan, yung fuse nga ng electric pan, dinadirect ng mataba, di ba? Dinadirect siya ng ganitong wire eh. Mataba na ganito eh. O, ganito din yan. Pwede mo siyang i-direct kung wala kang pamalit. Ganyan. Pupulupot mo lang. Tapos, pag napulupot mo, nang nasisigurado mong okay na yung pagkakapulupot, pwede mo na siyang patirin o putulin yung dulo. Habang babalat ka nito, mahaba para ipagpupulupot mo. Yung mahirapan. So, ganyan lang siya. Tapos, ibabalik mo tong ito. Babalik mo yan. Diba? Ganyan lang siya. Tayo may pamalit tayo nito eh, kaya lang 10 amperes lang. Hindi ko alam kung 10 amperes nga ba yun, pero alam ko 10 amperes yun eh. Tapos ibabalik mo din yung bakal o yung liso. Ngayon natin ibalik. Tornilyo muna natin. Yan. Yan. Babalik natin yung tornilyo, yung nut. Siguraduhin ninyong nakabalik. Ito wala na itong liso ready. Hindi natin babalik yung liso. Baka mag-ano lang yan, short circuit lang. Sa fuse. Okay lang, hindi na magagalaw yan eh. Yung ganyan. O, di ba? Nakikabit na. Nahigpitan na natin. Testerin natin ngayon. Pero mas maganda siguro kung sasaksak na natin. Testerin muna natin. Para sigurado tayo. Hindi siya sasabog. Yan. So, baba natin. Ayun, pumalo na oh. Oh, di ba? Pumapalo na. Medyo malabo lang kasi nasisilaw tayo sa ano, ayun oh, tingnan niyo yung tester. Oh, di ba? Oh. Pumapalo na. Ngayon test, subukan nating saksak. Kakabit na natin yung takip dito. Ito ay okay na. Wala namang ano. Kasi pagka may fuse na ganyan, lalo na pagka yung marami kasi nasalang na kanin, nag-overheat siya, yung sumobra na siya sa init. Yung halimbawa, sinalangan mo siya ng 10 gatang. Pagka matagal, nag-iinit talaga yan. Kadalasan puputok ang fuse. O mag-o-open yung fuse niya. Pero pagka naka-direct na ganon, matibay. Ngayon, kung halimbawa puputok naman yung fuse niyan, mag-o-open din naman yan eh. May mga nasubukan na ako sa ganyan. Testingin natin siya. Wala yung ano eh, wala yung kasi pinakakasirola niya eh. Dapat kasi ito, yung kasirola nito nandito. Hindi dinala nung may-ari para matesting natin na isaksak o salangan. Pero sa ganyan kasi, pwede nating isaksak. Pag umilaw, okay na. Pero hindi ko pala nakakan. Testingin natin kung iilaw yan. Ayun, umilaw na orange. Ayun nagre-red na siya di ba? Pero dapat yan ididiin yung ibabaw. Yan. Nakakook siya niyan. Pag binitawan mo, magwa-warm. Testingin natin kung uminit. So, yun, umiinit na. Medyo mainit na siya, yung filament niya, mainit na. So, good na yan pagka ganyan. So, bago pa, sayang, nangingintab pa nga yung gitna niya, yung pinaka-filament niya. Kung maayos pa.
So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sa mga kahit na hindi technician, sa mga may ganitong rice cooker, kahit anong klase ng rice cooker, kahit T-Duel, pag ala siyang ilaw dito, alam nyo na fuse ang problema nun. Pag wala kayong pamalit, pwede nyo siyang i-direct na ganon. So ngayon kung ayaw nyong i-direct, may nabibili naman sa online ng fuse nito. Tignan nyo lang yung amperahe niya kung ilan amperes, tapos yung kung ilan kung siya. Pero alam ko sa mga ganyan, kadalasan 185, 180 gano'n degrees. Pero amperes, tignan niyo, pwedeng 10, pwedeng 15. Pero kahit may fuse kasi, bibigay at bibigay talaga yan. So ako, kadalasan ang ginagawa ko, direct lang, pwede naman siya. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.